So yun po mga kabanateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin tong katangahan sa sa House hearing budget na kung saan ay nagkalat po ng kabubuhan sa yung mga nagtatanong po kay VP Sara. At mainit na debate ito. Panoorin natin tong nangyaring dito ako tawang-tawa Dito akong tawang-tawa sa part na to, mga kabanateros, dahil may isang tao ho dito, hindi ko kasi makakilala tong mga to. May isang lalaki or medyo maedad na rin. Mamaya malalaman niyo kung sino siya. Paulit-ulit na tinatanong niya kay VP Sara kung may karapatan ba daw silang questionin or tanungin kung may karapatan ba daw ang komite na tanungin yung about daw sa budget na pinag-uusapan ngayon. So dito matatawa kayo. Ito, panoorin na lang natin para mas lubos niyong maunawan. Chair, again, the invitation said or in the alternative, Vice President or. So, I am within my right of attending alone. Yun lang po siguro, Madam Chair. Sayang lang din po yung magkakataon. This is the perfect time na marinig din tayo ng not only our fellow representatives sa pagkakataon na sumipir, pero syempre ng taong bayan din po kung paano po nangyayari yung mga ganitong bagay, paano mapapatakbo, paano ginagamit. Siguro I'll stick to that as my final few questions, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Next interview is Honorable Benny Abante. Ano yan? Salamat po, Madam Chair. Sana po ay matapos po ito para masimulan muna natin yung budget ng ombudsman po. But anyway, palagay ko ay alam po ng taong bayan ang mga nangyayari pagkat ito pala, Bienvenido M. Abante Jr. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Vice, chairperson. Ito, pakinggan nyo yung mga sasabihin niya kay VP Sara. Karamihan po ng ating colleagues ay tanong ng confidential fund. Pero gusto ko lang tanongin si Madam Vice President. Okay. Tanongin mo lang. If the representatives of the people, okay, like yourself, have all the right to scrutinize the budget of any agency. Okay. Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the Speaker if she believes that this House, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. That's why I say I leave it to the representatives to decide the proposal. Patapusin mo kasi! Siraulo din to si Abante, patapusin mo. Nagsasalita ka, nung nagsalita si VP Sara, daldal ka ng daldal. Ang teteng naman. Ang tanda mo, hindi ka marunong mag-rumispeto. Nagsasalita Madam Chair ka na agad. Excuse me, Madam Chair, that can only answer yes or no. Yes or no? Again, Chair would like to remind our guests to please be responsive to the queries of our members and the most direct manner. So please proceed, Madam. Alam, best friend ni Banat ba iyo? I already answered. Answered by yes or no. Perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I leave it to the House of Representatives. As President,
she has been answering the same answers Sinagot na nga eh. since we started this query and this hearing. Ngayon. I just want to ask, Mr. Chair, it's very simple. A simple answer of yes or no. Yes or no. Does the Madam Vice President believes that his House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. Bakit mo tinatanong sa Vice Presidente yan? Diba dapat sa inyo tinatanong yan? Gago! Tsaka kayo ang makakasagot niyan, hindi si Vice President. Tanga! Gago! Ay, bobo lang, abante. That can only be simply answered by yes or no. I don't need to hear ulit-ulit kasasagutan niya. Kanina ba, gusto lang marinig. Hindi po nagkagalo. Kung may Franz Castro na babae, ito naman yung boy version na Franz Castro. Kung si Risa Hontiveros ang girl version ni Trillanes, ito naman ang boy version ni Franz Castro. Gago! Oo, hindi po katulad niya, parang enemies na siya. Wow! Gusto ko lang malaman. Oo. Ilan kayo? 17 versus isa? Kahit ako, mauurat ako sa inyo. Ang dami-dami nyo, tapos ako mag-isa lang. Gago! Humbly speaking, naniniwala na siya. Madam Chair, na itong house na ito, na binoto ng tao, ay mayroong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize. Kayo nga dapat ang sumagot niyan, hindi si Bibi Sara. Gago! Bakit paulit-ulit mong tinatanong sa kanya? Bakit? Ha? Ngayon, kung may karapatan man kayo o wala, alam nyo yun. Kayo ang nakakaalam nun. Tiga-committee ba si BP Sara? Hindi. Siya ang Vice President. Pangalawang namumuno or pinuno dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, yung katanungan mo, Abante, Vice Chairperson Abante Junior, no? Yung katanungan mo ay kayo lang ang makakasagot at kayo lang ang pwedeng sumagot niyan. Bakit tinatanong kay BP Sara, anong klaseng kabubuhan yan? Gago! Diba? Anak ng teting naman, walang ganyanan. Ginagawa mong tanga sarili mo eh. Natin ang budget ng Asian Nuclear, including Congress, Madam Chair. Madam Vice President. Mukhang ikaw yung nagagalit, Abante. Ay, blood na si Abante, no? Baka mag-walkout to. Chair, may request sa Secretariat to put on the record cut and paste. I will go and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, I would just like to ask, why is it very hard to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes? When you know that the answer should be yes. Tawa ng tawa si Kuya. Why do you have to explain? Why do you have to explain? Hirap talaga kausap pag mga matatanda na, no? Gago! We're simple people. I'm not even a lawyer. You are a lawyer, Madam Chair. So, this is a simple question of a simple Filipino. Simple question pala eh. Bakit hindi mo kung ikaw nga hindi mo masagot-sagot alam mo naman palang simple, ba't mo pa kailangan tanong? At bakit kailangan sagutin ni BP Sara ay hindi naman siya yung karapat-dapat na sumagot niyan kundi kayo. Sino ba yung nasa komite? Kung may karapatan ba kayo na tanongin or questionin yung about sa budget, kayo ang nakakaalam niyan, hindi si BP Sara. Ay, bobo lang. Pumang karapatan ang house na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Tanungin mo sarili mo. Tanong ko, pwede mong sagutin ito ng yes or no? Tanungin mo sarili mo. Salamat. Kung ano, edi salamat din. At least nalaman ng tao bayan. Ang inang kabubuhan. Gago! At least malaman ng taong bayan, yes or no. Ay, no.
Madam Vice President. Madam Chair, we will the opportunity to file the OVP 2025. I will have an answer. I will leave it to the House of Representatives to decide. Kita mo, bastos talaga. Ikasalita pa yung isa eh. Tapos ka na eh. Diba? Kabobohan mo eh. Please, proceed. I do not need to explain, please. You have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam naman ko naman po ang pagnanais nyo. Why you answer the same for hours? Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, tatanungin ko ulit, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng tao bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Kayo nga lang Kayo nga lang makakasagot niyan. Bakit nyo kailangan itanong kay BP Sara yan? Hindi niya naman obligasyon yan. Ano ba klase? Kababaw-babaw nung tanong mo, ayaw mo sagutin. At alam mo naman din yung tamang sagot dyan, ba't mo pa kailangan tanungin? Di ba? Apakasimple. Anak ng teteng naman, oh. Okay. Hindi po natin pinag-uusapan dito presidential fund. Ang pinag-uusapan po natin budget. Madam Chair, if you answer, the gentleman wishes to have a direct answer, either yes or no. Are you going to provide a direct answer? Honorable Abante? So, what was his answer? I asked whether... What the answer? Okay. Our Madam Vice President will provide a direct answer to your meeting, and the answer is no. May I know why? Madam Vice President? And her answer is no as well. I don't think that would be the right answer. The question is, may I know why? And her answer is no. Would that be the right answer to? Kakasabi mo lang kanina, napakasimple, yes or no lang. Ngayon na nag-no, sasabi mo, yes, no, and why? Oo, bakit, at hindi, hindi at bakit? Anak ng teteng naman. Ang hirap pala ng ganito, no? Buti na lang di ako naging politiko. Tapos ganito katanga kaharapin ko, mamumura ko lang to eh. No, mamumura ko lang to kahit bawal na bawal sa komite. Sabi ko, sabihin ko yan, tanga ka pala, hindi ko sumagot. Bobo ka pala eh. Question why? Galit na siya, high blood oh. Madam Vice President, you wish to comment? Madam Chair, hindi dahil hindi niyo gusto yung sasagot ko, hindi niyo gusto yung manner ng sasagot ko, at hindi niyo gusto ang mga nasasabi ko, hindi ibig sabihin hindi Tama! Tamo, di pa tapos si BP Sara, umentra na naman siya. Ganito kasi yan, nagtatanong to si Abante, ngayon sinasagot naman siya ni BP Sara ng maayos. Ngayon, totoo naman yung sinabi ni BP Sara. Kung hindi nyo kayang tanggapin yung sagot ko sa mga katanungan nyo, wala na akong magagawa dun. That's the right. Yan ang totoong, yan ang tamang sagot talaga dyan. Kahit anong sagot ni BP Sara dyan sa mga katanungan nyo, kung hindi nyo rin naman i-accept yun, at hindi nyo rin naman tatanggapin yun, useless. Diba? Ganun lang yun eh. Napakababaw kasi, ewan ko ba, sorry pero halatado eh, napamumulitika lang yung ginagawa nyo kay BP Sara. Sinabi na sinagot na ano pa bang gusto nyong isagot nung isa? Yes, Honorable, mali yata ang sinasabi niya, hindi nyo gusto, hindi nyo. Madam Chair, huwag niyo isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Pare-pares lang naman kayo dyan Ay nako. Lahat naman ng nagtanong dyan parang iisa lang ata ang umagri dyan kay BP Sara
ang nag-accept sa sagot niya eh. Oh. Mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ano lang? Oo. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, you wish to... Madam Chair, there's no question. The Honorable Abante is asking for a response. Ano po ang sagot niya? Yan ang huli niyang sinabi. I request that the question be repeated. Honorable Abante, kindly repeat the question, not only... Ang last din mong asar ni VP Sara eh, no? High blood tuloy si Abante. High blood siya. Oo. Answer in your time. To please repeat your last question. Repeat. Ang tanong ko kanina, meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya. Hindi lang ang ahensya niya. Kayo dapat ang makakasagot niyan. Kasi, ang sabi mo, may karapatan ba kayo? O, kayo ang may alam nun. Gago! Kayo ang may alam nun. Bakit nyo tinatanong kay BP Sara? Bakit? Parte ba siya ng committee nyo? Tanong lang. Ng bawat ahensya ng gobyerno. Yes o no lang ang sagot yan. Ang tanong ko, sinagot na siya sinagot ka na kanina. O ano, bakit may why pa? Madam Chair, kanina ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ito, may I know why? Ang sagot ito, may and no and why? niya, no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English. Pero palagay ko naman, yung tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Kasi nga, tama yung sinabi ni BP Sara eh. Nagtanong kayo, sumagot ako. Nung sumagot ako, hindi nyo in-accept yung sagot ko, kasalanan nyo na yan. Tama yun. Madam Vice President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It's his opinion. It's up to you. You are the writing officer. Madam Chair, hindi ko opinion yun. Nakalagay sa Constitution yun. Tulad po ng Vice President natin. Naniniwala siya sa mandato niya bilang Vice President. Na naaayon sa Constitution. Gawin din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng mga ahensya ng gobyerno ayon sa Constitution. Ang tanong sa kanya, naniniwala ka doon? Madam Vice President. High blood. Madam Chair, umikot na po tayo. Bumalik na tayo sa simula. Natapos na yun, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi yan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Tama! At least sumagot siya. Ngayon, yung nag-approach nung sagot ni BP Sara, na si Abante, Junior, etc., kung hindi niya kayang tanggapin yung kasagutan ni BP Sara, walang kasalanan si BP Sara dun. Kasalanan ni Abante yun. Nagtanong siya, sinagot siya, hindi niya tinanggap. Hindi niya nagustuhan. Hindi niya in-accept yung kasagutan ni BP Sara. So walang kasalanan si BP Sara dun. Kung may kasalanan dito ngayon, si Abante. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat ninuulit lamang niya ang sinabi niya. Ito po ang gusto kong tanongin sa kanya. Pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo na paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang mulilit marinig. Gusto ko lang ma-report. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina.
Madam Vice President. Madam Chair, I don't want to assume, so I would like to clarify, this is the OBP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tingin ni Vice President. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay meron karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya? Yung tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ayaw niya sinayin yes or no. Bibigyan niya sa akin ng sagot kanina na paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga bully. I will forgo the opportunity to grant the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. Yan naman pala gusto eh. Gago! Nasatisfy ka na. Grabe. Ganito yung mga politiko natin na nakaupo sa gobyerno natin. Namipat na tayo ng bansa. Ang hirap kausap nitong mga to. Hirap nyo kausap. Ang hirap nila kausap, no? Oo. Salamat. So, ano sasabihin niya? Next to interpolate is Honorable Richard Gomez. Richard Gomez naman, no? Ayaw ko ng panahon. Gago! Ay, nako. Ang hirap ng ganun, no? Grabe. Apaka-simple nung tinatanong niya na kayang-kaya niya naman sagutin. Ba't niya pa kailangan kay BP Sara itanong? At yung katanungan niya ay sila lang din naman dapat ang sumagot. Grabe, talagang dinidikdik talaga nila yung mga Duterte. Kaso alam niyo yun, sa lahat ng ginagawa nilang karantaduhan laban sa mga Duterte, pang-aasar man yan o hindi, bumabalik lang din sa kanila eh. Sinasabi niya kanina ni Abante na nagagalit si BP Sara, naaasar. Pero tingnan nyo, siya ang unti-unting nagagalit at naasar. Kita naman sa mukha niya, kitang-kita sa face reaction niya, di ba? Yung kanyang face reaction, yung galit, talagang na napipikon na siya. No? So kaya mga kabiyaya, mga kabanateros, anong masasabi nyo sa isyung ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Duterte lang sa kalam. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.